Mahigit 200 OFW na naipit sa tensyon sa Libya, ligtas na nakabalik ng bansa. Bilang ng nasawi sa lindol sa Christchurch, New Zealand, pumalo na sa 146. Pero kaanak ng mga Pinoy na nawawala, buo pa rin ang pag-asang makikita ang kanilang mga mahal sa buhay. Pinoy billiard champion Dennis Orcolio, wagi sa 2011 World 8 Ball Championship sa United Arab Emirates. Ang engrande at makulay na Grand Float Parade ng Panagbenga Festival sa Baguio. At seguridad sa pagdarausan ng 83rd Academy Awards, hinigpitan na. Wag pahuli, tutok na sa unang balita. Magandang umaga, narito na mga unang balita. Kapapaso lang po na balita, isang preso ang patay habang 2 sugatan sa naganap na jailbreak sa Teresa Rizal kaninang alas 2 ng madaling araw. Agaw-nay po na balitang yan, mausap natin si Police Senior Inspector Marcelino Pipo, hepe po ng Teresa Police. Senior Inspector Pipo, good morning. Magandang umaga po. Opo, si Arnold, grabe po ito. Ilang preso ang nakapugang dyan sa Teresa Rizal kanina? 5 pong preso yung tumakas po. Opo, at patuloy silang tinutugis ngayon? Bale, isa na lang po ang tinutugis. Yung 3 po na-recover, yung isa nga po patay na dinala po sa Morong Hospital. Opo, ano hong mga kaso nito mga ito? Ito pong namatay ang kaso po ay 5 po yung kaso niya. Karamihan po, puro mga drugs to. Opo. At paano nila ikangay na isagawa itong jailbreak pong ito? Bale, bumutas po sila sa bandang likuran ng mga balbuar sa exhaust fan. Tapos, doon po dumaan. Tapos po, nang-hostage na sila ng isang jail officer at saka nang agaw po sila ng baril. Hindi ho ba nakita ng mga bantay na may inuhukay na sila sa may likuran? Hindi po nalapasin na lang po nila nung sinunggaban na sila yung jail officer po. Yung in-hostage preso rin? Hindi po, jail officer 1 po. Jail officer na po. Ang in-hostage po yung jail officer 1 na Panganoron. Opo. Okay. Yung nakagawan po si jail officer 1 Banggawan. Okay. May pangalan na ho ba kayo nung napaslang na ipaalam na ito sa kanyang mga kamag-anak? Kasalukuyan po, pinapalam pa lang. Nasaan nung ngayon yung labi niya? Nandun po sa Morong Hospital. Anong sanin ng pagkamatay nito, Inspector? Bale, nakipagbarilan po sa... May armas? Opo. Kinuha dun sa jail officer? Opo. Okay. Sino ngayon yung hinahanap natin? May pangalan ho ba kayo? Ano suot niya? Baka ho, yung mga nanonood ngayon makita sa lugar na ngay pinuntahan ito. Isa pong Jomer Cross, identified na po, kasalukuyang pinapalap na po namin ngayon po. Anong kaso naman nun? Ang kaso po nito, 3. Isa po, 3 pong 3 counts na Section 5 ng RA 9165. Isang Section 11, RA 9165. Puro drugs, Yung 3 nahuli po ninyo, sino daw huutak niyang pagtakas na yan? Ito po yung unak ng agaw ng baril na si Mario Cruz. Siya pa si Muno. Opo. O bakit daw ho sila gustong tumakas? Inalapa po namin ano po yung motibo talaga nila kasi talagang patong-patong po ang kaso ni si Mario Cruz. Okay, so patong-patong na naman ang kaso niyan. Opo. Okay, maraming salamat po, Police Senior Inspector Marcelino Pipo Jr., hepe po ng Teresa Police. Inaasahang darating sa Pilipinas ngayong umaga ang panibagong batch ng mga Pilipinong naipit po sa gulo na sa Libya. Ang ilang Pinoy na nakauwi sa bansa kahapon, handa na rin daw makipagsapalaran sa Libya sa oras na bumalik sa normal ang sitwasyon sa bansa. Darito ang report ni Victoria Tulad. May kabuang 245 OFW mula Libya ang nakabalik sa bansa nitong Sabado at Linggo.
Karamihan sa kanila naiipit sa lumalalang kaguluhan sa naturang bansa. Ang karpintero na si Mario Bancoro at 70 iba pang kasamahan na nakauwi bandang alas 11 kagabi, ilang araw daw hindi nakakain at nakatulog lalo na't sinugod ang kanilang kampo na nasa Benghazi. Tapos pinasok po kami ng mga bandido, inaagaw yung mga pagkain namin. Para kaming mga daga na nagtatago sa hirap. Si Juanito Miranda naman na isang oil driller sa Tripoli. Kahit ka-opera lang sa Bulugod ay pinilit makauwi. Mula Tripoli ay bumiyahe siya at mahigit 100 iba pa papuntang Dubai hanggang sa makarating sa Maynila. Baka anong mangyari, inalisin na kami ng kumpanya namin. Bukod kina Bancoro at Miranda, 56 na OFW pa ang nakabalik ng bansa kahapon lula ng Gulf Air Flight 156 at Qatar Airways Flight 646. Bagaman patuloy ang pagdating ng mga OFW galing Libya, marami pa rin daw ang hindi makauwi ng bansa, kaya naman natatakot ang kanilang mga kasamahan. Nananawagan po ako sa ating Pangulo, sana po ipagdasal natin yung ating mga kababayan Pilipino. Pagdasal po natin sila na sana sila ay malibre sa kaguluhang nagaganap po sa bansang Libya sapagkat sila ay walang sinasanton. Ayon sa OWA, ginagawa raw ng gobyerno ang lahat para tulungan ang mga natitirang Pilipino sa Libya. Dahil nga rito, nasa full relocation at repatriation mode na raw ang DFA. So every day we'll have many batches na inaantay ho natin. Offhand, we're looking at siguro mga in the next few days, mga 3,000. Ayon pa sa OWA, pagdating ng mga OFW sa bansa, ay sasailalim sila sa reintegration program upang mahanapan ng panibagong trabaho. Nagpapasalamat ngayon ng mga OFW at ligtas na sila. Pero kahit na marami sa kanila ang ayaw nang bumalik sa Libya, meron pa rin mga maglalakas loob daw. Babalik kami, bakit hindi? Kasi dito sa atin, gutom tayo. Hindi tayo kikita ng ganun. Para sa unang balita, Victoria Tulad, reporting. Ilang Pinoy na nakabalik na sa Pilipinas mula Libya, ikinuwento ang kanilang mga pinagdaanan ng maitip sa gulo. Hindi raw biro ang hirap at takot na hinarap nila, makauwi lang sa kani-kanilang pamilya. Narito ang report ni Lia Manyala. Mahaba ang pila sa Tripoli Airport. Nag-uunahan ang iba't ibang lahing makalabas ng Libya at takasan ng gulo roon. Kuha ito ni Harry Curry, OFW sa Libya. Kasama si Harry sa 51 OFWs mula Libya na dumating. Kasama rin si Engineer Judith Tovera, ang unang Pilipinong nakatawid sa Egypt mula Libya. Nitong Huwebes sa pamamagitan ng 24 oras, nakausap ni Judith ang mister na narito sa Pilipinas. Naikwento niya sa sambayanan kung gaano kahirap makakawala sa gulo sa Libya. Pagdating ko sa Philippine Embassy, dahil nga ang nagbigay sa akin ng travel document, Chinese, hindi nila ako mapalipad kaagad. Kaya a day after, we traveled back to the border. And tapos yun, there were tatlo yung checkpoints na talagang nanginginig yung tuhod ko habang kasi wala akong identification cards. Sa labas ng airport, excited na naghihintay ang asawa ni Judith. Masaya. Bakit po? Dito na eh. Papayagan niyo pa po ba siyang umalis? Pahinga na muna siguro. Ang ilang OFW na umuwi ay mga empleyado naman ng JW Marriott Hotel sa Libya. Sinisiksik kami ng mga Egyptian tapos nga wala na kasing ganong sistema, hindi na sila sumusunod sa security. Kaya ganun nga, nagkakatulakan, nagkakadaganan. Wala na, ampas lang ako dito sa binti. Yung memory card at saka namin sinira. Nasa Tunisia na si Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario para personal na tutukan ng pagpapauwi sa mga OFW na napadpad doon mula Libya. Sa tala ng DFA, 131 OFWs na ang nakatawid sa Tunisia. Ang iba naman mula Tripoli, isasakay ng ferry papuntang Malta. Dahil sa karahasan sa Libya, papatawan ng parusa ng United Nations ang gobyerno ni Libyan leader Muammar Gaddafi. Pinagbawalan ng magpasok at maglabas ng mga armas sa Libya. Naglabas din ng travel ban at freeze order sa mga ari-arian ng mga leader nito. Today's measures are tough. In the coming days, if needed,